Bago natin simulan ang ating video, nais ko munang magbigay ng taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal sa ating YouTube channel. Ang inyong patuloy na pagtangkilik at tiwala ay nagiging inspirasyon para sa amin upang patuloy na maghatid ng mga dekalidad na content. Salamat sa pagiging bahagi ng ating journey, at dahil sa inyo, patuloy tayong magtatagumpay. Pagkatapos na mawala ang liwanag, sinubukan nilang unawain kung ano ang nangyari dahil simpleng naglaho lang ang mga halimaw. Tumakbo si Sangho patungo sa kanyang kaibigan at tinanong kung kaya na ba niyang bumangon, at sumagot ito ng oo, kahit nalitong-lito sa nangyari. Sinusuportahan nila ang isa't isa habang sumisigaw ang kapitan na lisanin agad ang burol. Patuloy pa rin siyang sinusubukang intindihin ang nangyari habang pinapanood ng ating bida ang lahat mula sa tuktok ng bundok. Huminga siya ng malalim, naaalala ang sinabi ng bata kanina, at umupo ng kalmado dahil hindi siya naniniwala na may sinumang awakened ang makakatuklas ng kanyang kapangyarihan, at masaya siya na nakaligtas ang ilang buhay. Tumingin siya kay Sangho at naaalala na sinabi ng bata na siya ay level 2 lamang, at sa bagong tagumpay sa pagtalo sa Pig Kings, tiyak na maaabot niya ang level 1 at magiging ika-4 na awakened ng antas na iyon. Sa sandaling iyon, tanging ang kanyang tiyan ang nagsimulang kumulo at nagtataka kung kakain muna ba siya o hindi. Pagbalik sa restaurant, nagpaapoy si Kan, ngunit nagbabala ang ating bida na hindi sapat ang lakas ng apoy. Biglang nawala siya at lumitaw na may dalang mas maraming kahoy pang pang-apoy, na ikinagulat ng fire-haired na bata, na ini-imagine na ang sariling katawan ng ating bida ay 50 taon inabot upang mapag-aralan ang martial arts lampas sa kategorya ng Swordmaster para makamit ang kapangyarihan ng rebirth, at hindi niya may imagine kung gaano kalakas si Cholo. Napansin ng ating bida na malalim sa pag-iisip ang kaibigan at tinanong kung ano ang iniisip niya. Nahihiya, sumagot ito na wala naman, hanggang sa magising ang baby dragon at nang mapansin ang mga apoy. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang tawagin ang isang water spirit na agad lumitaw at gumawa ng mga galaw ng kamay, agad na pinatay ang apoy, na nag-iwan sa dalawa ng pagka-devastated. Pagkatapos noon, sinabi ng ating bida na kukuha siya ng mas maraming kahoy pang apoy at sa kanya inihanda ang grilled pork belly king. Nagpasalamat si Kan sa pagkain, ngunit nagdagdag ang ating bida ng isang piraso ng wrap at hiniling na subukan niya ito. Kinain niya ito ng walang pag-aatubili at sumigaw na masarap ito. Samantala, sinamantala ni Cho ang pagkakataon at tinanong kung patuloy pa rin siyang nag-iimbestiga sa mga dungeon, at sumagot ang ating bida ng oo, dahil lahat ng oras niya sa labas ng restaurant ay inilalaan sa pag-iimbestiga, at tinanong kung bakit. Sabi niya na siya ay nasa dungeon ng Magical Stone Mine nang biglang lumitaw ang isang dambuhalang kawan ng mga baboy, at ito ay uri ng combat type, ibig sabihin, ang mga baboy ay nag-i-evolve upang makaangkop sa ekosistema. Ang mga halimaw na ito ay lumago ng agresibo sa loob lamang ng ilang araw, kahit na hindi sapat upang ikumpara sa mga galing sa ibang mundo. Napagpasyahan niya na noong bumukas ang portal patungo sa ibang dimensyon, hindi ito nagmula sa enerhiya ng Spanish continent. Nagulat si Kan nang marinig ito. Tinapos niya sa pagsasabing ang mga bagong portal ay maaaring konektado sa iba pang dimensyon maliban sa Spanish continent, at marahil may nangyayaring bagay na lampas sa kanilang pag-unawa. Samantala, sa Korean Awakened Association, ipinaliwanag ni Sangho ang nangyari sa dungeon at sinabi na may matinding flash ng liwanag na lumitaw at lahat ng halimaw ay naglaho, pati na ang boss. Nagkomento ang presidente na sinabi rin ni Gabi ang parehong bagay at, dahil hindi niya alam kung ano ito, binati na lang siya dahil na-advance siya sa class mock, at nais niyang malaman kung ano ang pakiramdam niya. Naisip ni Sangho na mahusay ang balitang ito at tinanong kung tataas din ba ang sahod, kahit na wala siyang nakikitang punto dahil wala naman siyang oras upang gastusin. Tinanong siya ni Jin sa kung gusto niya ng ilang araw na pahinga, at sumagot siya ng hindi, dahil magiging abala siya sa mga darating na araw, at humiling lamang na matiyak na makakakuha ng good bonus ang kanyang team.
Sabi ng presidente na hindi magiging problema iyon at tinanong kung anong susunod na class ang pipiliin niya. Sumagot siya na pipiliin niya ang Steelheart. Ang class na ito ay nagbibigay ng dalawang buhay at dramatikong pagtaas ng pangkalahatang tibay ng katawan. Alam niya na matapos niyang mamaster ang class na ito, ang kanyang buong katawan ay magiging kasing tibay ng bakal. Determinado siya dahil palaging nakataya ang kanyang buhay at wala siyang magagawa sa ibang pagkakataon. Sa asensya, maswerte lang sila laban sa dambuhalang baboy, at kung mayroon siyang Steelheart, makakabili siya ng kaunting oras. Inamin ng presidente na matalino ang pagpili niya at sinabi na si Gabi ang humahawak sa mine investigation. Pagkatapos ay tumayo siya at sinabi na aalis na siya. At matapos sumakay sa elevator, naisip niya na wala siyang naramdaman na kasamaan sa flash ng liwanag na nagpakawala sa mga dambuhalang baboy, at tanging alam niya lang, ito ay isang bagay na mainit at nais niyang lumapit upang mas mapalapit. Naalala pa rin niya na pareho rin ang nangyari sa mga Beltos, at hindi niya alam kung ito ba ay isang misteryosong puwersa o mayroong taong lihim na tumutulong. Napagpasyahan niya na sino man ang tumulong sa parehong pagkakataon ay may hindi matatawarang kapangyarihan, at nananalangin lamang siya na ang pinagmumulan ng kapangyarihang iyon ay hindi babaligtad laban sa kanila. Samantala, sa restaurant, naghahain ng isa pang inumin, at nakakuha ng pansinikan ang ating bida at tinanong kung sakaling malakas ba ang Demon King. Sumagot ang ating bida na tiyak, ito ay isang kamanghamanghang nilalang, kahit na siya mismo ay mas malakas pa. Tinanong naman ng Fire-Haired One kung galit ba siya sa Demon King. Sumagot ang ating bida ng oo, at ipinaliwanag na noong panahong iyon, galit siya. At saka siya na-summon sa Earth, at ang mga mahal niya sa buhay ang tumulong sa kanya upang makapag-adjust. Ngunit pinatay ang parehong mga taong iyon ng hukbo ng Demon King. Dahil sa dami ng kanyang kapangyarihan, nangako siya na pipigilan ang mga ito. Nagkaroon ng mga taon ng digmaan at dugong nagtagas saan mang dako, at nang matapos ito, wala nang natirang kaibigan. Kaya muling binigyang diin niya na galit siya rito. Nakatayo sa harap niya ang Demon King, tinatanong kung siya ang responsable sa pag-summon sa kanya sa dimensyong iyon, at ang tanging naramdaman ng ating bida noon ay galit. Ipinaliwanag niya na noong panahong iyon, ang Demon King ay nasamon ng ibang tao. Naguluhan si Khan, at ipinaliwanag ng ating bida na ang Demon King mismo ay literal na nasamon sa Spanish continent, katulad ng nangyari sa kanya. Hindi alam ni Khan kung paano posible na ma-summon ang Demon King at tinanong kung paano siya nakabalik sa Earth. Sandaling tumahimik ang ating bida at sinabi na sa loob ng 10 taon, naglakbay siya sa iba't ibang mundo at unti-unti ay nakaramdam ng desperasyon, hanggang sa lumitaw ang isang dambuhalang rift sa harap niya at nakita ang walang bilang na mga gusali. Napagpasyahan niyang nakarating siya sa kanyang tahanan sa pamamagitan ng rift na iyon, at tinanong si Khan kung pinaniniwalaan niya ang kwento ng walang pag-aalinlangan. Sumagot ang Fire-Haired One Nanogram oo, at tiyak na naniniwala sa lahat at iniisip na dumaan talaga ang ating bida sa maraming hirap. Ngumiti ang ating bida dahil totoo iyon, at nag-toast sila sa kanilang galit sa Demon King. Habang umiinom, iniisip lang ni Cello na sa isang panahon ay galit siya sa Demon King, ngunit kasabay nito ay nakaramdam din siya ng awa para sa kanya dahil siya rin ay naitaboy sa isang kakaibang mundo at labis na nag-iisa. Sa kanyang mga alaala, nakapikit siya at sinubukang gisingin ang kaibigan sa anumang paraan. Ngunit sa kasamaang palad, ang resulta ng digmaan ay walang katapusang kamatayan. Sumigaw lang siya dahil hindi ito natatapos at napilitan siyang umasa sa ibang paraan para mabuhay, tulad ng pag-inom ng alak, dahil nakakatulog siya kahit papaano kapag lasing. Alam din niya na kung hindi siya malakas, matagal na siyang nawalan ng isip. O baka nga nawalan na siya nito at hindi na maalala. Sa sandaling iyon, nagising siya na basa sa pawis at nang makita na nakahiga siya, napagpasyahan na isa na namang bangungot iyon. Napansin din niya na ang baby dragon ay nakahiga sa tabi niya at hindi niya alam kung kailan siya umikot at nakatulog.
Pagkatapos ay pumunta siya sa ibang kwarto at napansin na si Kan ay natutulog rin sa kakaibang posisyon at naisip na ordinaryong umaga lang ito. Dahil dito, nagpa siya siyang lumabas upang manigarilyo, at di naglaon ay may tumawag sa kanya, tinutukoy bilang, young man. Tinanong niya kung ano ang nais ng babae, at humingi ito ng direksyon patungong Aririyang Express. Hindi niya maintindihan ang tanong dahil hindi siya pamilyar sa tren na iyon, at umalis ang matandang babae na nagrereklamo na wala raw nakakaalam. Bumalik si Cello sa loob ng restoran na naguguluhan dahil hindi niya nakita ang babae noon at hindi rin niya alam kung ano ang Aririyang Express, at naisip niya na dapat magtanong siya ng maayos sa susunod. Nagpasya siyang buksan ang restoran bago mahuli ang oras, at pagkatapos ay pumunta sa kusina upang ihanda ang kanyang mga gamit. Nilinis niya ang counter, at sa sandaling iyon may dumating sa restoran na bumati ng "Good morning." Si Choi iyon na humihingi ng menu ng araw. Sabi ng ating bida na naghahanda pa siya at iminungkahi ang simpleng fried rice bilang pampaganya. Napansin niya ang tubig sa bintana at napansin na tila nagsisimula na ang bagong panahon, at naisip na ang araw ay naging napakabaliw. Nagpapanggap si Cello na hindi niya narinig dahil ang tubig pala ay dahil hindi niya naayos ng maayos ang loob, at di nagtagal ay sinabi niyang handa na ang fried rice. Nagulat si Choi sa putahe at nagsabi na kamakailan lamang ay naglalakad-lakad si Grandma Arang sa mga kalye. Nalito siya dahil hindi niya alam kung sino ang tinutukoy at ipinaliwanag na isa itong matandang babae na nangongolekta ng carton sa paligid at hindi maayos ang pag-iisip. Kaya tinanong niya kung nakita ba niya ito. Sumagot siya ng oo dahil dumaan raw ang babae sa harap ng restoran ng maaga pa sa umaga, nakasuot ng scarf kahit tag-init, at sinabi na tinanong siya ng matanda tungkol sa Ari Espresso, ngunit inamin niyang wala siyang ideya kung ano iyon. Sabi niya, sa katunayan, walang nakakaalam, at naniniwala siyang marami ang nawala ng mahal sa buhay at marami ang hindi makausad at nauuwi sa pagkabaliw. Tumayo siya dahil oras na upang umalis, at pinaalalahanan siya ng ating bida na mag-ingat sa daan. Naiisip niya na lumilipas ang oras, ngunit ang mga pangyayari sa buhay ng isang tao ay hindi nagbabago. Pagkatapos ng lahat, ang mundong iyon ay may sugat mula sa nakaraan, kaya ang mga customer na dumating tulad ng matanda ay tiyak na nabubuhay habang bitbit ang kanilang mga sugat. At iyon lang ang iniisip niya sa sandaling iyon at pinayagang lumipas. Sinabi niya ito habang nakatingin sa magandang ulan ng umaga. Kinabukasan, lumabas ang ating bida na nag-toothbrush at sa sandaling iyon ay nakarinig siya ng usapan. Paglabas sa banyo, nakita niya si Kan na excited dahil kakaiba ang baby dragon. Nagsimulang magliwanag ito ng malakas hanggang sa magbago ang anyo, ngunit ito ay kakaibang anyo na nagpatunay sa parehong firehair at ang ating bida na nabigo ang polymorph. Tinanong niya kung may paraan ring mag-polymorph, at sumagot si firehair na oo, mahirap ito sa unang pagkakataon. Iniisip ni Chulo kung dapat niyang ayusin ang bagong anyo ng baby dragon at nagdesisyon na subukan ito, ngunit napansin niyang sobrang laki na nito. At kapag tuluyang nag-polymorph, magiging parang 5 taong gulang siya. Halos sumuko siya nang magsimula ulit ang liwanag sa kanya at nagbago ang katawan niya hanggang sa magkaroon siya ng mga braso at paa, parang totoong bata. Nagulat ang ating bida dahil ang bagong maliit na babae ay tumatakbo pa, ngunit nawalan siya ng balanse at hinawakan ito ng ating bida, na ikinatuwa ng maliit na babae dahil sa items yung ibinibigay sa kanya. Nagselos si Kan, pinulot siya, at masayang sinabi na kahit maaga pa para lumabas, sa wakas ay nakapag-polymorph siya. Nagsimulang bumangon si Cholo dahil kailangan niyang maghanda ng pagkain at sinabi sa kaibigan niyang maghanap ng angkop na damit para kay Cole. Samantala, malakas ang ulan sa labas. Lumabas ang ating bida na may payong, iniisip na may natirang flank steak at gagawin niya itong sweet and sour pork. Pagdating niya sa harap ng restoran, napansin niya ang isang tao sa malapit at naisip na ito ang matanda.
Binati siya nito at nagtanong kung pwede ba siyang manatili sandali dahil malakas ang ulan. Sumagot siya na walang problema at iniimbitahan pa siya na uminom ng tsaa. Nagsimulang mainteresado ang ating bida dahil hindi ginamit ng matanda ang mga dialekto na dati niyang naririnig, at napansin niya na binabantayan siya ng babae. Nang hindi nag-aatubili, iniabot ng ating bida ang kanyang payong, na sinasabing kahit man lang gamitin ito, at nagpasalamat ang babae at sinabi na ibabalik niya ito. Bukod pa rito, nagtanong siya kung nagbebenta rin sila ng jam. Nalito ang ating bida sa tanong at sinabi na wala siyang sangkap pero susuriin niya. Dahil dito, pumasok siya sa restaurant, ngunit nakita niyang umaalis ang babae sa gitna ng ulan at napakabihira ng pangyayaring iyon. Lalo pang bumigat ang ulan at iniaabiso ng radyo na sa panahon ng tag-ulan, lahat ay mag-ingat sa mga aquatic monsters. Binanggit nila ang kelpie bilang halimbawa, isang level 10 na halimaw at kahit mababa ang level nito, maaari itong umangat sa level 7. Samantala, sa restaurant, may kumatok ng baso ng serbesa sa mesa. Si Hunyon na nagsimulang uminom ng madalas matapos bisitahin ang restaurant kasama si Gabi. Gusto niyang malaman kung paano makitungo sa mga babae at nagmuni-muni ang ating bida tungkol dito, dahil bago siya masaman sa ibang mundo, nakipag-date lang siya sa isang girlfriend. Sinabi ng bata na ibubunyag niya ang isang lihim at inihayag na 2 taon na ang nakalipas, lumitaw ang isang hidden boss sa bagong tuklas na dungeon at iniligtas siya ni Gabi, kaya ang uri ng babae na gusto niya ay yung mga malalakas. Napagpasyahan niya na kaakit-akit ang malalakas na babae, pati na rin yung magaganda at mababait. Sabi ng ating bida, naiintindihan niya ito at naalala na ganoon din siya noon, hahanapin niya ang mas malakas, mas mahinahon, at mas maganda. Iniisip iyon, medyo nalulungkot siya. At muling nagsalita si Hun na sa kasamaang palad, one-sided ang kanyang damdamin. At dahil matalas ang babae at halos umiiyak, sinabi niyang gusto niya ng mga babaeng mahigpit sa kanya. Pero sa kabilang banda, galit si Gabi sa mga lalaking gaya niya. Kaya kung isang araw ay aatakihin niya, iyon na ang kanyang kamatayan. Dahil dito, nagsimula siyang umiyak. At alam niyang ang ideal type ng lalaki para sa babaeng iyon ay si Sanhu. At dahil hindi niya maintindihan, dahil palagi silang nag-aaway, naisip lang ni Cholo na talaga namang napaka-friendly ng Lancer Mage. Nagtapos ang bata sa pagsasabi na isa na namang secret matter, at sabi ng ating bida ay walang problema dahil hindi niya sasabihin sa kahit sino. Nagpasalamat siya at humingi ng isa pang serbesa habang ini-anunsyo ng radyo na ang malakas na ulan ay maghihinto sa trabaho sa Tomb of Rest, kaya dapat iwasan muna ito ng mga bisita. Tumahimik ang dalawa at nagtanong ang ating bida kung ano ang Tomb of Rest na binanggit sa radyo. Sumagot ang bata na ito ay isang libingan para sa mga biktima mula sa nakaraan, dahil maraming namatay at hindi madali ang pagbawi ng mga katawan. Sa sandaling iyon, pumasok sa restaurant ang isang babae. Siya si Yuna, tinaguri ang Blade Queen at isang level 2 awaken. Lumingon si Four Eyes at natakot sa babae na tinawag siyang bastard, gusto niyang malaman kung bakit siya muling uminom. Binati niya ito na parang walang ginawang mali, ngunit hinawakan siya nito sa ulo. Sinasabing huwag magpanggap na walang alam dahil hindi niya maintindihan kung bakit palagi itong nag-iisa at ginugulo ang iba. Sa ganitong tingin, hinayla siya palabas at ang tanging magagawa ng ating bida ay hilingin na bumalik siya ng ligtas. Lumabas sila sa ulan at pinanood ng ating bida kung gaano sila lapit sa isa't isa. Naghanda siyang linisin ang restaurant, ngunit narinig niya ang kanilang pag-uusap ni Hun. Gusto niyang malaman kung bakit lumitaw si Yuna sa restaurant para sunduin siya. Sumagot siya na dahil sa utos ng mga nakatataas, dahil damadami at mas marahas ang mga kelpie. Matapos marinig ang pag-uusap na iyon, nakaramdam siya ng masamang kutob. Malakas pa rin ang ulan sa labas, ngunit sa loob, ang baby dragon ay nasa fridge at gutom.
Hinawakan ng ating bida ang braso ng bata, gusto niyang malaman kung nagnanakaw siya ng mga sangkap muli, at napansin niyang hindi pa rin maitago ng maliit na babae ang buntot at pakpak niya. Lumawak ang ngiti ni Clay, at naisip ng ating bida na kailangan niyang maghanda ng masarap na pagkain para sa kanya upang makagawa ng maraming masayang alaala. Sa sandaling iyon, nakarinig siya ng ingay sa restoran at agad na itinago ang maliit na babae, sinabihan siyang manahimik. Pinagsisisihan din niya na dahil walang mga customer, nagbaba siya ng bantay. Lumapit siya sa pinto upang tingnan kung sino ito at napagtanto niyang ito ay ang matandang babae. Tinanong niya kung gaano katagal bago maging handa ang isang mangkok ng jang, at sumagot siya na sa kasamaang palad, aabutin ng kaunti ang oras, at inanyayahan siyang pumasok muna. Nag-aalala ang matanda dahil nagmamadali siya, at muli niyang napansin ang dialekto nito at may bahagyang kaibahan sa itsura, kaya nagdesisyon siyang gamitin ang kanyang detection eye. Napansin niya na mabuti ang disposisyon ng matanda, ngunit walang impormasyon tungkol sa class achievement, o acquired skill. Napagpasyahan niya na ang matanda ay 100% sibilyan at hindi isang matandang awakened. Ngunit sa pagtingin niya, napansin niya na may dimensya ang babae. Napag-isipan niya na maraming tao ang nawalan ng mahal sa buhay, at may ilan na hindi kayanin ang pangyayaring iyon, kaya nagdulot ito ng mental damage. Alam niya ang lahat ng ito dahil siya rin ay may mga nightmares, at dahil alam niyang hindi niya ito maiiwasan, tanging masarap na pagkain lang ang maaari niyang ailay. Muli, sinabi ng matanda, Diyos ko, simula noon ay cute na si Kulay, pero nakalantad ang buntot niya, na ikinagulat ng matanda habang pinoproseso ang kanyang nakita, ang ating bida ay nanlaki ang noo at pawisan, hindi makapaniwala sa nangyayari. Nagtinginan ang dalawa, at nang tanungin ng matanda kung ano ang kanyang nakikita, sinabi ni Cholo na ito ay isang bata lamang. Agad namang inakay ng matanda ang baby dragon sa kanyang mga bisig, tinawag siyang cute, at sinabi na parang aso niya ito. Sinabi ni Clay ang pangalan ng bata, at lalong namangha ang matanda dahil ang maliit na babae ay nakapagsalita na sa murang edad. Sa sandaling iyon, lumitaw si Kan na natatakot, hindi maintindihan kung bakit ang kanyang nakababatang kapatid ay kasama ng tao. Sinabi ng ating bida na ayos lang ang lahat, at hilingin lamang na walang ibang customer ang pumasok.